Parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nakahantong sa ganito. Grabe, taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yun. Yun ang iniisip namin, North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng... Back to VP Sara, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges, and sabi nyo nga kanina parang may ginamit kang salita yung parang pahamak, paano kayo nakakapuli dito sa puntong ito na in-endorse ka niya? Hindi, talagang hindi, parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin, bakit hindi ako nag-react violently? Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nakahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret, in a way, engineering unity after what happened? Ang taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yun. Yun ang iniisip namin, North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Ma'am, second, my ultimate question. Yung tatay ko kasi, tuwing Holy Week, nagre-retreat yun Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio. Hindi nagsasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras, dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general, para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin yun. Okay, ma'am. For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, si Selly, balik lang ako. Selly, pwedeng okay na kasi maraming naghihintay Yung aking KB matatanda na, baka lalong tumanda.
Ma'am, may katanungan si Mayan. Yung sabi niyo, nutusan ni PPRD si Sara na umuwi at mangampanya, kasama po daw sa inutos niya yung ikampanya kayo? Wala naman yatang ganon. Basta, yun ang kwento nila ni Robin na pinagsabihan sila, di ba? Meron siyang interview, sabi niya, umuwi kayo at mangampanya. Yun lang. Okay, sige ma'am. Ay, Pero ang totoo, sino daw yung maharang? Pero ang totoo, noon pa, kakapila ko lang noong October, talagang tinaas na yung kamay ko ni PRRD nung isang dinner namin sa Maynila. Ma'am, At sorry. sino daw po yung umaharang sa inyo sa Malacanang? Ay nako, kung sino-sino, alam naman ninyo. Ma'am, sorry. Salamat. Wait lang. Yung pag-endorse sa inyo ni VP Sara ay inutos ni FPRRD? Ay hindi naman siguro. Basta ang sinabi lang ni PRRD, ayon sa interview, nabasa ko rin lang sa dyaryo, talagang magkampanya. Yun din ang sabi ni Senator Robin, mangampanya daw sila, tulungan daw lahat ng kaalyado. Okay. Okay ma'am. So si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028 ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which Of is... course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalo-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.